everyone! Welcome back to another vlog. So for today's video, pag-usapan natin yung isang loan app na sabi daw maximum na pwede mong hiramin is 100,000 pesos. Well, of course, kung first time ka sa isang loan app, huwag ka mag-expect na kaagad ka dun sa maximum. Expect ka sa mababang amount. So hindi naman problema yung pagsisimula sa mababang amount eh. Yung importante is okay po yung terms ng loan app na to. So, yung pag-uusapan natin ay si MyPera na loan app. I can't believe na buhay pa rin yung loan app na to and you will understand why later. Nandyan pa rin yung mga ads niya sa YouTube, guys. Bago nyo to utangan, bago nyo to i-download, then panoorin nyo na lang video. Iba na yung meron kang heads up. So, keep watching. Hello everyone! Welcome back to another vlog. It's Ate Red here. And dito sa channel, sinisilip ko po yung iba't ibang mga online loan platforms para mabigyan kayo ng heads up kung okay sila o hindi. Of course, yung pag-uutang, decision nyo naman yan. Pero mas importante na alam nyo kung anong meron bago nyo utangan yung isang loan platform. So today, pag-usapan natin MyPera ha. And this video is not sponsored. So bago pa lang kayo dito sa channel guys, please subscribe to my channel para hindi kayo mahuli kung sakaling mag-vlog ako ng mga loan apps na maganda naman talaga. Moving on, pag-usapan natin itong si MyPera. Andun pa rin yung mga ads niya sa Google Play Store. So, it's been 7 months since first ko siyang sinilip and back then, parang na-shock ako sa mga offer niya, guys. And given the fact na andun pa rin siya, alive and kicking pa rin siya, so, siguro may improvements, ano? Pero kung hindi nyo pa siya kilala, wag muna kayo, or nagbabalak pa lang kayong lapitan yung loan app na to, wag muna. Pusin nyo na lang muna yung video na to. Okay, pag-click nyo, lalabas na kaagad yung install button sa kay MyPera. Under po siya kay Lucky Shell Fintech Lending nga pala ha. I-click nyo yung install mismo from there and kahit na hindi ka mapunta dun sa Play Store, pwede na siyang ma-download po sa phone nyo. Of course, pwede ka naman pumunta ng Google Play kasi andun rin siya at pwede mo na siyang ma-download from there. Meron pa siyang 4.6 stars but that doesn't mean na okay siya kaagad ha. Depende pa rin yan sa kung anong offer niya sa inyo. So yung loan app na to pala is nasa list of recorded online lending platforms but kahit na registered, it doesn't mean na okay yung isang loan app. Kaya mas mabuti pa tapusin nyo na lang yung video na to. So pagkatapos ko siyang i-download, lumabas po to at sabi niya 2 million users na daw. 4 years. Sure ka. So, magsisimula ka sa pagbibigay ng active mobile number mo and you can choose to send the OTP via Viber. Pwede ring SMS. Wala akong Viber. Pag-click ko ng send OTP via SMS, bumungad po to. Na nagpapaalam po siya na ito po yung mga sisilipin niya. SMS, for the purpose of evaluating your credit, make risk management and anti-fraud assessments, MyPera will collect your SMS log and store SMS information to our server. Sisilipin niyo yung location, notification permissions, and camera, emergency contacts, stuff like those, and specific installed apps. So, kung agree kayo, then you can proceed. Yun, magpapadala na siya ng code. Pagkatapos mo ilagay yung code, may mga additional permissions pa siyang hihingin, and then step 1 ka na, magko-collect na siya ng personal information, and bad news na kaagad guys, kasi humingi siya ng Facebook, which is a big no-no para sa akin, pero depende pa rin yan sa iyo, kaya magpatuloy po tayo. So, kukolect niyo yung address mo, how long you've been staying sa address na yan, marital status, education, religion, email address, and at least guys, 2 contacts lang yung hihingi niya na kukunin nyo po doon sa phone book nyo. Click submit to continue, and then job information na. So, hingi siya ng industry, company name, phone number, kailan ka magsisweldo, income, and number of years working there. Unfortunately, kailangan mo talaga mag-provide ng company name, although yung phone number is, optional. So, yung mga IDs na tinatanggap niya, PRC, SSS, UMID, passport, and the national ID, driver's license, postal ID, yung other options mo, yun, ito ha, PhilHealth, TIN, and voter's ID. Tapos, pipicturean mo po yan, at hindi po niya automatic nakaka-capture yung details mo, kasi manual mo po yung ilalagay sa form, pagkatapos mong picturean. Ang strict niya guys ha, kasi the first time na nag-selfie ako, sabi niya ay hindi daw mag-match yung face ko tsaka yung nasa ID. Kasi yung nasa ID ko back then, mas payat pa ako dun sa SSS ko. So, I had to retake yung selfie na portion at kailangan i-angle ko siya in a way na magkamukha talaga yung mukha ko tapos yung ID ko. Tipatik ang loan up to. 2 beses mo i-input yung ID number na nasa SSS. And then click submit and then hihingi po siya ng receiving account that could either be your GCash or e-wallet or bank.
And then twice mo pong ilalagay yung yung e-wallet number mo. Just make sure po na tama kasi 2 beses niya po yung hihingin at i-verify na niya yung information na sinabit mo. And then doon lumabas na yung offer niya in about 1 minute. And doon ako nawindang, guys. Anyways, huwag kayong maniwala kasi may lalabas kasi na 100,000. Parang demo lang yan. Sabihin niya pwedeng kang pumili ng amount. But when I click OK to get it out of the way, yung offer niya sa akin is 2,000 pesos lang. 2,000 and minimum 6. Pero guys, ito yung nakakatakot. Sinabi niya kasing 2,000 daw yung matatanggap mo. Pero pag click mo ng arrow na yun, makikita mo yung breakdown. Sasabihin niya na 2,000 buo mong matatanggap. Pero hindi ko tinake yung loan. At least, hindi muna. Pumunta ako comment section dun sa Google Play. Take note na baka trap to para sa inyo. Kasi 2,000, sabi niya loan amount 2,000. Receive daw 2,000. Huwag kayo maniwala kaagad, guys. Swerte mo kung yun talaga yung matatanggap mo. But take it with a grain of salt. Pumunta muna kayo sa mga reviews dun sa Google Play. And dun ko nakita na ganun pa rin siya. Tulad ng dati na hindi naman pala buong matatanggap yung pera. There's a risk na hindi po buo yung matatanggap mong loan. Sayang kasi 'di ba kakaltas siya tapos may interest pa siyang idadagdag. So heads up na yun yung mga sinasabi ng tao. Ang dami pong nagsasabi na nagkakaltas po siya ng advance. Yung mga service fees, kinakaltas niya po siya. So, in case na yung 2,000 na yun, kakaltasan niyo ng service fee, di yung matatanggap mo, 1,100 na lang. Kasi yung other fees was 900. At 7 days lang pala siya, guys, hindi siya long term. Sabi-sabi lang niya na may long term, may second payment, pero parang kaloka. 7 days pa lang, bayad ka na. Take this with a grain of salt, na ganun talaga yung offer niya. Especially when there's something fishy na pagbasa niyo pala sa comments dun sa Google Play, may something fishy na pala. So, nasa inyo po yan kung gusto nyo pa rin mag-proceed or hindi. Yung importante, meron na kayong heads up na ito po yung maaaring ma-encounter nyo kapag kayo'y umutang sa loan app na to. Needless to say na yung loan app na to, meron naman siyang option na mag-delete. However, guys, mas mabuti pa rin na hindi tayo nag-submit ng information. Especially if nakita nyo na parang may mga red flags yung isang loan app. But nasa inyo yan. Decision nyo naman yan, guys, Hindi ko naman kayo mapipigilan. Yung importante, alam nyo kung anong meron. So, kung meron kayong mga loan apps, gusto nyo pasilip, let me know in the comment section below. I will try my best kasi ang dami pong nag-request. And kung hindi pa kayo subscribe to my channel. I'll see you next time. Bye!